Kanina po ay binanggit ng ating Pastor Jet yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Maraming sumasakabilang buhay, no? Pinagpapahinga na ng ating Panginoon. At may mga tao siya na binanggit na yun nga, talagang pumanaw na, mga magigiting na alagad ng ating Panginoon, mga disipulo ng ating Panginoong Jesus. At yung ilan doon ay talagang prominente pagdating sa Christian community, especially sa evangelical Christian community, worldwide. No? Kasi tayo ay kabilang ng katawan ni Kristo, ng Universal Church na tinatawag. Binanggit kanina si John MacArthur. Si John MacArthur, napakagaling na preacher. At talaga nagtatanggol at nagtataguyod sa salita ng Panginoon. Kino-consider din siya na apologist. No? Ibig sabihin, pinagtatanggol niya dun sa mga non-Christian, sa mga atheist, yung katuruan ng Biblia. Si Voddie Baucham din, na isang talagang matibay at matatag na preacher sa US. At hindi natatakot. Ito yung mga fearless preachers na kino-call out nila yung mga nangyayari sa society, even within the church. Yan ay si Voddie Baucham. At pag pinakinggan nyo kung paano siya mag-preach, talagang merong authority. Yung authority ng gospel ay talagang nararanasan nyo pagka pinakinggan nyo siya. Si Pastor Jimmy Swaggart ay pumanaw na rin, di ba? Jimmy Swaggart, ito ay isang kilalang evangelist, no? Na talagang malaki din ang impact sa mga evangelicals sa Amerika naman yan. At minsan napapakinggan din natin yung mga preachings yan, yung maganda yung mga choir at yung mga singing yan sa church eh. Yan sila Jimmy Swaggart. At syempre, yung sa kanakaraang linggo lang, no? Si Pastor Stilo ay pinag-uusapan natin yung mabiyayang ministeryo ng ating pastor, 50 years in service, in ministry. At na-inspire tayo dun sa kanyang buhay. At kanina nga binanggit ni Pastor Jet, si Pastor Tani. Ito naman si Pastor Tani, alam niyo ba, professor to ni Sister Pressy, tama ba? Professor to ni Sister Pressy sa Bible School. So, naging teacher niya at naging kaibigang pastor din ng aming pamilya. Naalala ko, nung kami ay nawala ng tahanan, naging homeless kami. Ay, naalala ko, yung pamilya ni Pastor Tani, nagdala pa yan ng mga beddings, no? Ng mga beddings. Para kahit paano may matulugan naman kami. Kasi yung tahanan na tinutulugan namin noon, sa sahig lang kami natutulog at nararamdaman mo yung mga naggagalawan doon na hindi mo alam kung ano yun, kung daga ba yun o ahas ba yun. Tapos pag inangat mo yun ni Lord, yung lupa na. No, kaya pag umuulan, talagang amoy na amoy mo yung, yung patak ng ulan, yung alimuong. At si Pastor Tani ay naging malaking instrumento ng Panginoon para kami ay talaga magpatuloy sa ministeryo din at patatagin yung aming mga dedication sa ministry. At madami pang mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Bagamat ang ating pinag-uusapan ng mga nakaraan, mga kapatid, ay tungkol sa attributes of God. Naalala niyo ba? Pinag-usapan natin yung iba't ibang mga attributes ng ating Diyos. Pero sa palagay ko ngayon, mahalaga ring pag-usapan yung mga social issues na nangyayari sa ating paligid. At paano ba natin, bilang mga mananampalataya, paano natin i-approach itong mga social issues na to na nagaganap sa ating kapaligiran? Noong nakaraan, binanggit ni Pastor Jet, si Charlie Kirk ay isang debater to eh. Isang bata na mangangaral na pumupunta sa mga iba't ibang mga college, universities para ibahagi yung salita ng Diyos. At siya nga ay pinaslang, no, sa pamamagitan ng isang bata din na gunman, no, na sabi nila ay sniper, pero gunman lang ito, tong bata na to. At 200 yards ay binaril niya si Charlie Kirk at namatay nga itong bata. Considered to nakabataan eh. No? At ito yung CEO or tagapagtatag ng isang movement sa Amerika na tinatawag na Turning Point, na ang kanilang stand ay yun nga, tungkol sa gospel, sa pagpapanatili ng traditional church. No? Tinuturo nila yung mga traditional teachings ng ating simbahan at itinuturo nila yung unchanging gospel. Na sa panahon natin ngayon ay pinipilit ng society na baguhin yung katuruan ng Biblia. At ito yung mga tao, mga kabataan, mga kapatid, na tumitindig at tumatayo sa iba't ibang mga lugar, no, para talagang ipamahagi, tumindig patungkol sa ating mga katuruan tungkol sa Biblia. At dahil nga sa mga katuruan niya, na-triggering eh. Minsan pag napapanood mo yung mga kasi ang style niya ay uupo siya sa isang sulok ng university, normally outside eh.
sa lawn or sa labas ng isang university, magtatayo lang siya ng tent doon. Ang title ng kanyang debate ay Prove Me Wrong. At may mga tatayo at may magtatanong sa kanya at i-debate yung mga idea na itinuturo niya. At medyo triggering yung iba doon. At yung iba doon ay political. No, yung iba doon, kasi kumbaga sa mixture na siya ng biblical, political, social issues, ay talagang pinaninindigan nitong bata na ito. At ano yun, kumbaga sa hindi naman yun, kumbaga, 100% ba, agree ba tayo doon sa kanyang mga sinasabi? Pero ang malinaw doon ay talagang pinaninindigan niya yung salita ng Diyos na kanyang itinuturo at dahil doon, mga kapatid, siya ay pinaslang. At overnight doon sa kanyang company na itinatag, merong 12 million sign-ups doon sa kanyang company na itinatag at merong 44,000 application para magtayo ng chapter dun sa mga local areas nung mga applicants na yon, no? Kasi yun yung ginagawa nila para silang support group, no? Support group ng mga kabataan, ng mga young missionaries na itinataguyod kung ano man yung kanilang mga principles dun sa group na yon. Meron silang mga principles na pinaninindigan bilang mga bata. At sabi nga nila, bagamat namatay itong batang ito, ay libo-libo naman yung mga pumalit, no? Na talagang tumatayo at tumitindig para ipaglaban ang salita ng Diyos. Although, 'di ba, politically may mga nagsasabi na nasa right wing siya, against siya sa left wing. May mga ganun kasi, 'di ba, sa society natin, may mga ganun tayo mga political issues na talagang naihahalo minsan sa atin sa loob ng simbahan. Pero paano nga ba natin, no? Paano natin i-approach 'tong mga bagay na ito? Bukod dito sa mga namamatay na to, meron din tayong social issues locally sa Pilipinas. 'Di ba? Talagang hindi na yata matatanggal sa tenga natin, sa paningin natin yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ginawa ng katatawanan, 'di ba? Yung seryosong bagay na dapat sana ay pinaglalaban natin bilang mga mamamayan ng bansa na yon ay ginawa na lang siyang katatawanan. No, dinadaan sa humor. Whether or not tama ba yung paraan na yon ay hindi natin alam, pero minsan nasusoften yung issue. 'Di ba? Ganun ba dapat natin siyang i-approach? Corruption, trillions of pesos ang nakukulimbat ng mga politiko, mga kontraktor, at iba't ibang mga personalidad at hindi pa natin alam sa ngayon, mga kapatid, kung ano yung katotohanan. 'Di ba? Pero minsan yung mga Pilipino, meron na silang side eh. Meron na silang parang preconceived na ay hindi, ay oo. No, kaya nung September 21 ay nagkaroon ng malawakang pagprotesta yung mga Pilipino. Iba-iba nga lang yung kulay na nagpunta doon, no? Pero sabi nga ni Jessica Soho, nagkakaisang damdamin sila na talagang ang pinupunto nila ay ibalik yung perang ninakaw at mabigyan ng karampatang parusa yung mga taong nagnakaw ng pera sa ating bayan. Meron ding issues yung mundo, no? Yung Palestine, Israel, two-state issue ng dalawang bansa na ito, na kumbaga United Nations ang nag-handle ng issue na ito at apektado lahat. Dito sa city, siguro sila Kuya Oliver, napapansin nila, sa city, di ba? Meron nagpo-protest dyan na pro-Palestine. One time, nagkaroon ng pro-Palestine protest at nagkaroon din ng pro-Israel protest dun sa city. Dun sa Bridge of Remembrance. At nagtagpo yung dalawa na yon. Na-imagine niyo ba kung ano nangyari? Pero ang kagandahan doon, nagsigawan lang sila. Nagsigawan lang, nagwagay-wayan ng flag. At sa trabaho namin, sa office namin, ganun din. Merong mga desk na merong mga flag ng Palestine, may mga poster ng Palestine. Sa kabilang desk naman, may mga flag ng Israel, may mga poster ng Israel. So meron laging division, no? Meron laging side na nangyayari. At makikita nyo sa ibang mga bansa, sa Nepal, no, sa Indonesia, sa Argentina, sa Spain, even sa France, sa Peru. Lahat ngayon yung mga bansa ay nag-aaklas laban sa kanilang mga gobyerno dahil sa korupsyon. At sinusunog nila yung mga parliamentary building. Buti sa Pilipinas medyo nung September 21, bagamat daan-libo yung nagpunta, ay medyo na-control na-control yung protesta. Pero may mga iba, hindi mo alam kung ano yun protester eh. Iba parang mga nagtitrip lang eh. Pinagsisira yung mga street light, pinagsisira yung mga gamit na public service, no? At pinagbabato yung mga random lang yung binabato nila eh. Ha?
mga hotel, mga hindi naman related dun sa pinagbabato nila, pinagkukulayan nila. Pero makikita natin sa ibang bansa like Nepal, Indonesia, talagang yung mga tao medyo may violence na. No? Pumupunta sila sa mga bahay ng politiko, sinusunog nila yung mga bahay, yung parliament, naipasok nila, sinusunog nila yung parliament, nagpalit na ng prime minister para lang ma-appease yung mga tao. At napakarami na itong mga bagay na ito, mga kapatid, na nangyayari sa ating kapaligiran. Tayo bilang mga nandito sa New Zealand, napakapalad natin kasi medyo shielded tayo nitong mga pangyayari na ito. 'Di ba? Kasi parang ang layo-layo natin sa kanila, pero ganun pa man, mga kapatid, dapat tayo ay merong understanding, merong pagtingin kung paano ba natin i-approach itong mga social issues na nangyayari sa ating kapaligiran. Dito po sa Romans chapter 12 verse 2, buksan po natin. Ito ay talagang alam natin tong verse na ito. Yung akin pong Bible ay, alam ko King James to, kaya approved to ni Kuya Chino. Romans chapter 12. Kasi si Kuya Chino, favorite niyang version ng Bible, ang King James. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Basahin natin dito sa mas magandang version, or hindi naman mas maganda, kumbaga medyo mas maiintindihan natin. Sabi dito, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kinuha ni King James din no? King James version din yan. Ano ba yung ating approach pagdating sa mga social issues na ito, mga kapatid? Paano natin siya titignan? Ano yung kailangan nating i-act bilang mga mananampalataya? Ano yung stand na kailangan nating tindigan? Ano yung mga practical actions na kailangan nating sundin pagka nagkakaroon ng mga gantong pangyayari sa ating kapaligiran? Kasi bilang mga tao, madali kasi tayo maging emosyonal. Tama ba? At alam nyo, mga kapatid, itong mga protest na ito, kung mapapansin nyo, tayo bilang mga Pilipino, mula pagkabata natin, alam nating may corruption. Tama ba? Sa Pilipinas. Mula pagkabata natin, tumatanda tayo, lumalaki tayo, minsan nagpunta ka sa school, nagpunta ka sa university, nag-aral ka ng sociology, nag-aral ka ng political science, nag-aral ka sa school, no? Merong psychology, or kung ano man mga subject, natatouch lagi itong issue na ito. Tama ba? Kahit ano pa yung inyong background, once na ikaw ay naging Pilipino, naging tao, may isip mo na, sa Pilipinas may corruption. Pero bakit ngayon lang minsan-minsan lang nagkakaroon ng mga gantong pagkilos? Minsan din to, mga kapatid momentum, parang physics din Meron ding included na physics Kasi pagka nagkaroon na ng momentum, no, umaangat na yung emosyon ng mga tao, nagkakaroon na ng iisang damdamin yung mga tao, bagamat matagal na nilang alam na may mga gantong pangyayari, nagkakaroon ng momentum yung mga tao at nagmamarcha sila, nagkakaroon ng iisang damdamin, nagvo-viral. Ngayon, mas madali na dahil may social media. Yung mga tao, nagkakaroon na sila ng spark sa kanilang mga puso para tumayo, lumabas at lumaban kung ano man yung kanilang pinaglalaban. At kung mapapansin nyo, hindi lang Pilipinas, kanina nabanggit ko, Nepal, Indonesia, France, Argentina, Peru, etc., etc., ay lumalabas sila sa mga kalsada para iprotesta yung korupsyon sa kanilang mga bansa. Biglang sabay-sabay. Madali kasi tayong masway kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran. At bilang mga tao, human nature ay meron tayo lagi tayong nai-impluwensyahan. May tawag dun May tawag dun, pero nakalimutan ko na, baka si Japet maalala niya. Yung power of suggestion. No? Na kapag 90% ng mga tao ay yun yung iniisip nila, malamang ikaw ay ma-impluwensyahan ka na rin ng bagay na iyon. Parang dito sa church, halimbawa, lahat tayo tumayo, yung merong isang bisita na dumating. Pag tumayo tayo lahat, yung bisita na yon, tatayo na rin yon.
Kasi nakita niya, yung mga tao, yun ang ginagawa. Merong ganun, mga kapatid, na minsan hindi naman natin dinidiscern kung anong kailangan natin gawin, pero dahil lahat ng mga tao, yun na yung ginagawa, yun na rin yung ating gagawin. Kaya makikita nyo, no, ilang bansa, yung sama-sama, nung isang araw, pinapanood ko yung Wayon, yung balita, yung documentary ng Wayon, kapangalan pa ng street namin. Eh. Wayon, meron silang documentary na pinakita nga nila yung mga bansa na ito ay talagang nag-aaklas. Pare-parehas sila ng action na ginagawa at pare-parehas din ng issue na tinatakel. Puro corruption. Puro corruption. Yung binasa natin sa Romans kanina, mga kapatid, sabi dito, do not conform to the pattern of this world. Si Pope Leo the 14th, yung bagong Pope, tinanong siya ng isang reporter kung ano yung masasabi niya sa mga pangyayari na ito. Tinanong siya. Kasi si Pope ay malaking simbahan, bilyon na katoliko yung kanyang hinahandle, at napakalaki ng kanyang impluensya, no? Sa mundo, lalo na sa Kristyanismo. At tinanong siya kung ano yung masasabi mo. Ano yung masasabi mo na napakadami ng problema sa ating society at ano yung kailangan gawin ng Pope, ng simbahan? Alam niyo yung sagot ng Pope? Ang sagot ni Pope Leo the 14th, sabi niya, it is not our role to solve this world's problems. Pope to ha. Pinakamataas na leader ng iglesia, ng pinakamalaking simbahan sa buong mundo, at ang kanyang approach, ang kanyang stand dun sa tanong ay, it is not our role to solve the world's problems. We definitely have a voice, but our role is to proclaim the gospel. Ano kaya ang maiisip natin dun sa sinabi niya na yun? Tama kaya yun? May point ba siya doon? Bilang isang head ng iglesia, tayo bilang mga mananampalataya, bagamat hindi tayo katoliko, may role ba tayo doon sa pagsusolve ng mga social issues sa ating kapaligiran? Paano ba tayo tinawag ng ating Panginoon? Bakit sinasabi ito ngayon ng simbahan katoliko? So, ibig sabihin, ang ating approach, ang ating posture pagdating sa mga social issues na nangyari sa ating kapaligiran ay dapat nakaugat sa ating pananampalataya. Sa gospel na ating pinananampalatayanan. Ano ba yung tinuturo ng ating Panginoong Jesus? Ano ba yung mga bagay na mababasa natin sa kasulatan? Ano ba yung ginawa ng mga apostol, ng mga disipulo, ng mga unang Kristiyano, ng unang iglesia, na nasa puso sila, nasa kalagitnaan sila ng mga bagay na ito, ng social issues, ng persecution, ng mga bagay na ginagawa ng gobyerno na hindi kaaya-aya, hindi lamang sa mga tao, kundi para sa mga mananampalataya, lalo na nung time na yon. Ano ba yung example na binigay ng ating Panginoong Jesus? Ano ba yung example na binigay ng mga apostol? Paano sila kumilos nung panahon ng persecution ng unang simbahan? Tinry ba nilang isolve yung mga social issues nung time na yon? Tinry ba nilang labanan yung gobyerno nung time na yon, yung Roman Empire nung time na yon? O mas nag-focus sila sa pagpapalaganap at pagtuturo ng gospel? Siguro doon nanggagaling si Pope. No? Kung bakit niya nasabi yung bagay na iyon. Ang mga bagay, mga kapatid, sa ating kapaligiran, ang gobyerno, yung ideology ng mga tao, lagi yang nagbabago. Pabago-bago, minsan merong tatayo, may titindig na parang pag-asa ng bayan, pero darating din sa punto na yung tao na yon, kakainin din ng sistema, nawawala din yung kanyang goodwill na sinimulan. Kakaunti lang yung mga
yung mga tumatayo sa gobyerno, lalo na sa Pilipinas, mga kapatid, na meron silang magandang adhikain nung tumayo sila sa politika. Pero kalaunan nawawala, no? Kalaunan nagbabago, kalaunan nakakain ng sistema. Dahil sa napakalaking, ang tawag nga nila dito nung pinapanood ko yung interview nung nakaraan, sindikato ng gobyerno. Isipin niyo yun. Hindi lang siya large-scale syndicate. Talagang yung gobyerno na mismo, in itself, ay pinasok na ng sindikato. Paano natin yun, paano tayo kikilos bilang mga mananampalataya? Sabi sa Corinthians, 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ ambassadors. Ang pagtawag sa atin ay maging ambassador ni Kristo and proclaim the gospel. Tinawag tayo to live holy lives. At sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, sabi dito, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. To intercede, to pray for the nation. Ipanalangin ang ating bansa. Noong nakaraang linggo, binanggit sa atin, sa mga bagay na nangyayari na ito, sa mga nakawan na nangyayari sa gobyerno, bakit wala nag-organize ng National Prayer Day? Bagaman ang ino-organize yung pagmumura, no? Nakita niyo ba yun? Pinagmumura yung gobyerno, no? May pari pa dun sa katabi, sabi niya, sorry, Father. Tapos pinagmumura yung gobyerno, mamatay na kayong lahat, papatayin kayong lahat. Sana yung mga yan, mamatay na lahat yan. Di ba? Pero sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, I urge you then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, thanksgiving be made for all people, for kings, for those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Panalangin pala yung katapat, no? Yun eh. Yun yung mahalagang bagay na dapat nating ginagawa bilang mga mananampalataya, tumindig sa gospel, at syempre manalangin. To intercede for the nations. Hindi tayo pinagbabawalan, mga kapatid, na maging involved. Hindi tayo pinagbabawalan na to enter into dialogues. To protest. Pwede tayo magprotesta. Kasi nakikita natin yung maling ginagawa. Meron tayong disappointment sa puso natin dahil sa mga bagay na ginagawa sa atin. But don't be consumed by worldly agendas, and most of all, do not resort to violence. Ang tinuturo sa atin, we resort to prayer. Kasi ang mundo ay papasama ng papasama. Yan talaga yung dapat ina-expect natin. Diyan na talaga papunta yung ating mundo, yung ating society na ginagalawan. Bagamat meron tayong panalangin, bagamat meron tayong marubdob na kagustuhan na magbago yung ating society, pero ganito pa rin yung mga cycle to, mga kapatid. For hundreds of years, no? Merong injustice na nangyayari sa ating society. Pero sabi nga nung pinag-usapan natin nung nakaraan, bagamat nagbabago ang ating society, nagbabago ang mga bagay sa ating kapaligiran, yung ideology nagbabago, yung dating mali ay ngayon ay ginagawa ng tama. But God is unchanging. God is unchanging in character and in will. The core nature of God do not change. His wisdom, His goodness, justice, love does not change because God is immutable. The doctrine of the Bible do not change. The doctrine of salvation do not change.
the core message of Christianity is unchanging. Noong nakaraan, nabasa din natin yung Matthew chapter 24, verse 6 to 14, na merong mga rumors of wars. Ngayon, hindi na lang siya rumor. Talagang meron ng mga wars na nangyayari sa ating paligid. At paigting ng paigting yung bagay na yon. For some reason, tayong, kasi nung nakaraang linggo, dahil walang discipleship, ang pinanood namin 2 movie na tungkol sa gera. Historical naman to. Yung Japanese invasion, World War II to, no? World War II. At saka, syempre, nung German-Nazi war. Nung panahon ng Germany, at syempre versus UK. Si Winston Churchill. Sobrang talagang bakit gustong-gusto natin panoorin yung mga nagbabarilan, yung mga naggegera, no? Nagpapasabugan. Parang yung action, parang inclined tayo na makita yung action, no? Nung sumasalakay na yung mga may mga fighter jet, talagang ang ganda panoorin eh. Discernment, mga kapatid. Kailangan meron tayong discernment sa mga bagay na nangyayari na ito. Kasi throughout history naman, meron talagang violence na nangyari. Ang Pilipinas hindi makakalaya sa kuko ng mga mananakop kung hindi siya nag-resort sa violence, no? May mga hero, may mga bayani tayong itinuturing na talagang itinaguyod yung kasirinlan ng ating bansa. Mula sa kuko ng mga mananakop. Bagamat si Rizal noon, ang gusto niya ay diplomasya. Ang tawag nga doon ni Japet ay keyboard warrior. No? Gusto niya diplomasya, ginamit niya yung libro, gusto niya matuto yung mga Pilipino. Nung panahon na yun, ang agenda ni Rizal ay linangin yung kaalaman at kaisipan ng mga Pilipino ng time na yun. Kasi yung mga mananakop, yung mga nagahari-harian, ayaw nila na nag-iisip yung mga tao. Yung mga colonizer, pagka yung mga tao, meron na siyang kaalaman, no, na-develop yung kanyang understanding, na-develop yung kanyang education, ayaw nila yon. Kasi tumatalino yung mga tao. So tayo bilang mga mananampalataya, dapat din ini-educate natin yung sarili natin. Hindi tayo basta-basta nasusway kung saan-saan. Dapat yung salita ng Diyos malalim sa atin. Dapat umattend tayo ng lay leadership training. Yun eh. Meron palang plug eh. No? Bible study. Tumayo tayo, mga kapatid. Tumindig tayo. Hindi tayo matakot na ipamahagi yung salita ng Diyos. May mga bagay na nangyayari, may mga taong nawawala, pero may pumapalit din. Minsan kami sa bahay na pag-uusapan natin, sino na kayang papalit dito sa mga taong umaalis na ito? Nag-aalisan na sila eh. Mula nung kay Billy Graham, hanggang sa sunod-sunod na yung mga nag-aalisan. Si Ravi Zacharias, bagamat meron siya mga controversial na ginawa at may mga kasalanan siya na ikinumit during his time. Minsan nag-iisip tayo, sino kayong papalit? Madami. Hindi natin yung kailangang problemahin kung sinong papalit. Kaya tayo may mga training. Dahil meron at merong papalit. Hindi natin alam si Ethan. No? Baka magtayo ng sarili ng church. Sa likod ng bata na yan. Saan niya ba gagamitin yung energy niya? Di ba? Kasi ganun yan mga kapatid eh. Bumubuo tayo ng community, bumubuo tayo ng environment para hindi lamang kami na tumatayo dito yung nagagamit ng Panginoon. Bumubuo tayo ng environment, ng mga trainings, ng mga processes para merong susunod na gaganap dito sa harapan. Hindi natin alam kung sino yon. Alam nyo ba yung pinanggalingan ng mga pastor na nakikita nyo dito sa harap? Yung mga pastor na binanggit namin, yung mga nagkamatayang pastor, alam nyo ba yung pinanggalingan ng mga pastor na yon?
Ay, baka magulat kayo pag nalaman nyo, merong pastor, pinagbababato yung mga upuan sa classroom. Sino kaya yun? Nagliliparan yung mga upuan sa classroom. Sa PUP kasi nangyari yun eh. Dahil nung nagpo-protesta yung mga aktivista, ewan ko nandun na si Jet nun, pero nung time ko sa PUP nandun. Yung mga upuan sa classroom kasi mga bali-bali yung may budget naman. Mga putol, talagang pinagkumpul-kumpul nila dun sa harap. Ang daming upuan, 1,000 upuan yon. Eh napanood namin, may nagsabi ako nagpasimuno niyan eh. Nagawa ko na yan dati. Taga-PCCR, no? Mga pastor na tumitindig, no? Mga ini-inspire ng Panginoon. At minsan dun sa kakaunting bagay na binabahagi natin, mga kapatid, sa iba, malaking impact yun. Alam nyo, si Kuya Hill, nakaraang linggo, actually, 2 weeks ago, birthday niya eh. Meron siyang kasama. Naalala niyo yan? Meron siyang bisita. May natutunan ako sa kanya. Kung paano niya na-invite yun. Yung bisita na yun. Hindi niya in-invite. Hindi niya in-invite. Sipin niyo si Kuya Hill, hindi niya man intention yun, pero may natutunan ako sa kanya. Ang ginawa ni Kuya Hill, yun nga, kasama niya sa trabaho si Ate Connie, kinamusta niya lang. Kinamusta niya lang. Kumusta yung buhay spiritual mo? Kumusta yung relasyon mo sa Diyos? Wala siyang sinabi na attend ka sa church namin agad. Hindi ganun yung approach niya. Kamustahan lang. Tinatanong niya lang. Huwag ka makakalimot. Di ba? Sa buhay natin, dapat hindi ka nakakalimot. Maglaan ka ng panahon sa Panginoon. Ganun yung nakita ko sa kanya, sabi ko nga, hindi mo kailangan i-approach, hindi mo kailangan puntahan yung element. May nakita ka na tao na, paano mo ba siya kakausapin? Minsan kamustahan lang eh. Sabi ko, okay yun Tapos nadala niya dito, Nadala niya dito. Kasi yung bagay na yun, mga kapatid, yung pangangamusta, yung pagtatanong, pwedeng, na yun opening na yun, pinto na yun para magbukas yung kaisipan, yung pag-iisip ng tao na iyong kinakausap para dun sa iyong gustong sabihin. At pwedeng mag-isip din sila, yung buhay spiritual ko, kumusta na kaya? At nakakatuwa kasi kahit saan ka pumunta, punta ako sa Rotorua 2 weeks ago. Conference yun ng mga nasa kalsada, roading. Meron doon 2 Pilipino. Merong isang Pilipino doon na taga maliit na council lang. Siyempre, nagkakwentuhan. Ganun din. Kumusta yung buhay spiritual? Sabi niya, okay naman. Pastor nga ako Pastor pala yung kausap ko. Ha? Ginaya ko si Kuya Hill. In-apply ko agad. Ganun yun Pastor pala. Kausap ko. Anong church niyo? Sabi ko, maliit na church lang, The Harvest. Dati kaming Methodist. Ang bilis, no? Ganun. Kaya hindi mo alam kung sinong makakausap mo. Napakaganda. Kasi dapat ganun, mga kapatid. Pag meron ka natutunan, i-practice mo agad. Gawin mo agad. Para hindi matanggal sa utak mo, di ba, Kuya Oliver? Ganun yun Kasi ang process of learning. Ha? Amen daw? Di ganun kasi yung process of learning. Ang process of learning, initially, merong 2 stage at pwede ka nang tumigil dun sa 2 stage na yon. Yung first stage is theoretical. Naintindihan mo siya sa isip mo, naunawaan mo yung konsepto, at yung pangalawang stage is practical. I-practice mo na agad. Natututunan namin yan sa lay leadership Yung pag-aaral, meron kang binasa, meron kang nakita, meron itinuro sa'yo, sa utak mo pa lang yung gumagana. Parang sa driving, nabasa mo yung road code, nakabisado mo na yung road code, kahit kabisado mo yung mga sagot doon, pag pinaupo ka sa sasakyan, alam mo na ba i-drive yun? Di ba hindi? So kailangan theoretical and then practical. Gawin mo agad. Merong pangatlong stage. Ano yung pangatlong stage? Teaching. Ituro mo.
Kung yung bagay na iyon, na kaya mo nauunawaan mo na, alam mo na yung konsepto, napapractice mo na, alam mo na siyang gawin. Pag sobrang galing mo na siyang gawin, dapat kaya mo na siyang ituro. Tama ba? Kaya mo na siyang ituro. Ibig sabihin, dun sa sa tao na hindi niya naiintindihan yung bagay na nalalaman mo, maituturo mo siya na para siyang 5 years old. Ayun, talagang na-kumpleto mo na yung process of learning. Ganon din sa atin mga kapatid. Dapat pinapalalim natin yung ating kaunawaan, yung ating knowledge, para hindi tayo madaling nasasway. Paano natin i-approach yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating society? Panalangin. Manindigan sa gospel. Live holy lives. Pumasok sa mga discussion, yes. Magprotesta, yes. Pero dapat yung rubdob ng ating damdamin, yung bigat ng ating damdamin sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi lang natin sa practical ginagawa, kundi dapat idinudulog din natin sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng discernment kung ano ba yung katotohanan. Kasi madalas mga kapatid, yung pinapakita sa atin, baka hindi yun yung totoo eh. Kasi hindi natin alam yung nangyayari behind closed doors. At merong mga tao nagdidesisyon sa buhay nila, gumagawa ng mga hakbang sa buhay nila, nang hindi naman nila fully naiintindihan yung nakita nila. Hindi nila alam yung whole truth dun sa nakita nila. Nakamask pala yung katotohanan. Yung mga tao nagamit na pala ng politiko na pumunta kayo dito, pumunta kayo dyan. Yung pala naging instrument na lang din pala sila para yung kalaban ay mapabagsak. Discernment. Malalim na discernment. Panalangin. Marubdob na panalangin. Standing for the gospel. Kasi yung understanding natin, yung pinanggagalingan ng ating mga desisyon, dapat nakaugat sa gospel. Hindi ibig sabihin tatalikuran na natin yung mga bagay na ito, kundi dapat nauunawaan natin kung paano tayo kumilos bilang mga mananampalataya. Living a holy life, no? Tinuro sa atin noong nakaraan. Dapat nakatuon tayo dun sa ating hinaharap sa kalangitan, mga kapatid. Masisira ang mundo, masisira ang daigdig, pero darating ang panahon, yung glorification natin bilang mga mananampalataya, mararanasan natin sa hinaharap. Pray for the nations, preach the word of God. We must live unshaken. Hindi dapat tayo nagigiba, tinatablan. Patuloy dapat tayo nagpapatatag, nagpapatibay sa ating kaalaman, sa ating pananampalataya, at sa ating pagtingin sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Us not focusing on solving world's problems and focusing on the gospel does not mean that we abandon our society and community. Sabi dito, yung ating pagtingin, yung ating pagtutok, bagamat hindi man tayo tumututok kung paano nating susolusyonan yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi ibig sabihin i-abandon natin yung ating society. Hindi ibig sabihin na tatalikuran na natin yung ating responsibilidad bilang mga mamamayan ng bayan. Bilang mga apektado sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Political man ito, social issues man ito, religion, faith issues man ito, pinapatay man yung ating mga kapatid na nagpapalaganap ng salita ng Diyos, our very action, every action that we take must be an expression of the gospel. Expression of our firm belief in the centrality of Christ. That God is in control and He is supreme over all. Paano dapat tayo kumilos?
ang ating pagkilos, ang ating kaisipan, ang ating mga hakbang na dapat ginagawa should be an expression of the gospel. Should be an expression of our firm belief in the centrality of Christ. Should be an expression in our belief that God is in control and God is supreme over all. We are called to be light and salt of the world. Our light must shine. And people should taste the works of Christ through our lives. Ang challenge ko sa inyo mga kapatid is to proclaim the unchanging gospel to an ever-changing world. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga na ito. Salamat sa pagpapaalala sa amin, Panginoon. Na bagamat maraming bagay nangyayari sa aming kapaligiran, karahasan, pagnanakaw, kamatayan, conflict, pagkakabahabahagi, nagbabago ang aming society, nagbabago yung mga bagay na aming pinaniniwalaan, yung ideology na aming tinitignan, Panginoon, na dating mali, ngayon ay ginagawang tama. Salamat, Panginoon, dahil tinuturo mo sa amin na hindi ka nagbabago. Hindi ka nagbabago. At ikaw ay matibay na bato na aming maaaring sandigan ng aming mga buhay. Patawad, Panginoon, kung minsan ay kami nabubuyo sa iba't ibang mga kaisipan, Panginoon. Dalangin namin na itama mo, bigyan mo kami ng discernment para maunawaan at makita kung ano yung katotohanan. At magkaroon kami ng katalinuhan, Panginoon, sa pagdidesisyon sa buhay na ito. At higit sa lahat, Panginoon, mag-commit kami na i-proclaim ang iyong salita, i-proclaim ang gospel to every nation. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.